5,000 pesos na smartphone na meron ng 24 gig of RAM? Paano nangyari yon? This is the Itel P55. Now, hindi to yung 5G version guys dahil nga magkaiba sila. Ito yung 5G version and this one is the newest, the 4G version. Now, sa presyong 4,000 to 5,000 pesos, abay okay na to. Meron ka ng 50MP main camera, 18 watts charging, 5,000 mAh battery, 90 Hz refresh rate, and more. Katulad na naman ng sinabi ko kanina, 24 gig of RAM. Tapos, meron ka pang either 128 gig of storage or 256 gig of storage. Nako po, ang laki na noon para akin. Wow. Kaya naman kung nagbabala ka na bumili ito, well definitely panoorin mo muna yung video na to. Magkakaroon tayo ng unboxing and full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys, I'm JP and this is JTeen TV. Now, kapag tinignan man natin yung kanyang box guys, kung makikita ninyo, meron ding larawan dito, pangalan, and yung kanyang malaking RAM. Yun talaga yung makikita natin unang-una dito sa phone to. Pero, syempre, unbox muna natin. So, ang tigas. Ayun! So, ang unang bubungad sa atin dito guys is yung mismong smartphone. Ha! Red na red. Ayan na siya. Woo! Blue na blue. Red, blue. Gusto ko sanang sabihin na Red Bull. Kaso nga lang, hindi applicable. Pagkatapos naman yan, meron tayong SIM ejector pin, warranty card, and yung paborito ko, clear jelly case. Ayan guys. Hindi mo na kailangan bumili pa sa online ng case. Meron ka na nun. Now, hindi ka tulad ng iba't ibang smartphone na cord na lang yung kasama sa box. Ibahin nyo si Itel. As you can see guys, ang dami. Ha? Meron tayo ditong wired earphones. Ayan. Meron ding USB to Type-C cable and yung kanyang 18 watts fast charging adapter. So, overall, kumpletong-kumpleto na etong si Itel P55. Kaya naman, shoutout to Itel. Sana hindi kayo malugi. So, eto na nga yung malupet na Itel P55 4G. So, eto guys ay merong kulay na Aurora Blue and meron ka pa iba't ibang choices katulad na naman ng gold and black. And para sa akin, eto talaga yung pinaka nagustuhan ko. Dahil nga, eto yung nandito sa akin ngayon. Wow naman! Dito guys, sa kanyang likod, makikita naman ninyo, kamukhang-kamukha lang talaga siya ng Itel S23 Plus, which is, yun. Dito sa kanyang likod, meron tayong 3 bilog and 2 camera lamang. And yung pangatlong bilog, meron tayong LED flash. Also, meron ding nakalagay dito guys, which is 50MP AA camera, which is itetest natin mamaya kung malupit nga ba talaga. Ngayon, dito naman sa ibaba, nakalagay yung kanyang designed by Itel Power. Shoutout kay Kong. Baka eto na yung brand mo. Power! Yung build quality overall ng phone to is glass front, plastic back, and plastic frame. Dito sa kanyang likod, meron tayong flat back. Dito rin sa kanyang side, guys, meron tayong flat back. So, to test that theory, ipapatayo natin siya. Try natin. Tumayo ka. Tumayo ka. So, we failed that theory, guys. Kaya naman, hindi pala siya ganun ka-flat. Meron siyang slight na curvature dito. So, now, pag-usapan naman natin ng kanyang mga buttons and ports. Dito sa ibaba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay po yung kanyang volume markers alongside with its power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side nakalagay ang kanyang SIM card tray na meron tayong 3 slots. So eto guys ay merong 2 SIM card at isang micro SD card. So even though meron ka ng up to 256 gig na storage ay expandable pa po siya. So ganun kalupit. Even yung mga flagship phone walang ganito guys. Also meron pang feature guys na wala sa mga flagship smartphone. Eto yung kanyang front LED flash. O, di ba? Merong flash dito sa front, guys. Sa mismong display. Ganon kalupit. Etong si Itel, Infinix, and Tecno. So, para sa akin, guys, the Itel P55 pagdating dito sa kanyang build quality is really 10 out of 10. No question, no doubt. 10 out of 10 talaga siya dito. Dahil nga, looks sturdy, magaan, malaki, and alam naman natin, kapag malaki, gusto nyo talaga yon, di ba? Ha! Yeah, boy. Now, hindi lang yung kanyang build quality yung malaki dito guys. Malaki rin yung kanyang display. Ito ay meron ng 6.6-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. So, malaki na siya, mabilis pa. Two combination ng malaki at mabilis, and alam ko, gustong gusto nyo yon. Kasi yung result nun is masarap.
Diba? Yes guys, as you can see, kapag nag-scroll ako dito, napaka-smooth talaga na itong phone ito. Kapag nagsusocial media lang naman kayo like mga Facebook, Instagram, mga TikTok, okay na po yung speed and smoothness ng display na itong Itel P55. Dahil nga naka 90Hz refresh rate na po siya. Kaya naman smooth na smooth talaga yung ating mga galawan dito. Pero, you can't expect too much pagdating dito sa kanyang resolution guys. Dahil nga 720p lang po siya. Kaya naman, hindi mo talaga ma-enjoy masyado yung mga high resolution photos and videos with this phone. Pero guys, nako po, kapag merong downside, meron ding upside, yes. Kapag 720p lang kasi, mas makunat din yung battery. Yung mga palaging gumagamit ng smartphone and gusto ng makunat na battery, mas okay po tong 720p lang. Pero, matagal malobat. Overall, pagdating dito sa kanyang display, nagustuhan ko naman po siya dahil nga manifest lang yung kanyang mga bezels pagdating dito sa kanyang top and sides. Medyo nagkulang lang dito sa kanyang bottom dahil nga meron siyang chin. Pero overall guys, 10 out of 10 talaga ako dito sa display nitong Itel P55. Nag-enjoy na talaga ako dito. And for its price, perfect na talaga to. Dagdag mo pa na meron siyang feature na Mala Dynamic Island. O, di ba? Hindi mo na mahanap sa mga iba't ibang Android phones. Nasa Itel Infinix Techno lang talaga yan. So, para sa akin, if you want that, well, you better try this phone. Now, pag-usapan naman natin ang performance na tong phone ito. So, pagdating dito guys, eto po ay meron ng Unisoc T606 with octa-core CPU up to 1.6 GHz and Mali G57 MP11 pagdating sa kanyang GPU. Ngayon, medyo gamit na talaga etong processor na to dahil nga isa ito sa mga budget king na processor. Kapag naghanap ka ng mga budget phone, halos ganito talaga lahat ng mga processor nila guys. Dahil nga, malupit siya, pero mura lang. As you can see dito sa Mobile Legends guys, meron na siyang ultra graphics with super refresh rate and 5,000 pesos lang siya. O diba, ang angas. Makakakuha ka na ng napakalupit na settings sa isang napakamurang halaga. Pero hindi lang yun guys. Meron din siyang napakalaking RAM. It has up to 24GB of RAM, kaya naman, as you can see, napaka-smooth aking mga gameplay dito. Walang masyadong mga lags and frame drops except na lang kapag uminit na talaga yung mismong smartphone. Now, yung marirecommend ko lang na gagawin nyo dito guys is that maglaro kayo sa harap ng electric fan o di ka naman sa mga malalamig na lugar and you will definitely enjoy playing Mobile Legends dito sa phone ito. Hindi ka na talaga magkaroon ng mga problema with this phone. Ngayon dito naman sa Call of Duty guys, meron siyang medium graphics with higher refresh rate. And as you can see, smooth pa rin naman siya dito. Playable pa rin ng Call of Duty and mag-e-enjoy ka pa rin dito sa game na to. Especially na napakalaki na itong Itel P55. Meron ka talagang malaking space, that is why mas mag-e-enjoy ka talaga kapag eto yung gamit ninyo. Overall, kapag yung mga games nyo lang naman is mas mahina pa sa dalawang games na to, syempre guys, mas mag-e-enjoy kayo dyan. Mas magiging smooth ang inyong experience and mas kayang-kaya talaga siya ng processor netong phone na to. Ngayon guys, kapag kayo naman ay mahilig mag-multitask, will definitely good news! Up to 24GB of RAM na yung nandito kay Itel P55. Medyo na-surprise talaga ako dito dahil nga bakit ang laki. But yes, 24GB of RAM, ang laki na nun guys. Siguro merong mga tao na makakagamit nun. But for me, hindi ko talaga masyadong kailangan yon. Siguro kung kailangan nyo yun, mas mag-enjoy kayo dito kay Itel P55. Overall, for its performance guys, salagang 4,000 to 5,000 pesos. Pwede na yung performance na pinakita na itong phone to and mararecommend ko na siya para sa mga taong naghahanap ng phone na tight yung budget. Yung tipong hindi na talaga pwedeng i-extend pa ng konti and kailangan 5,000 pesos below lang talaga. Dahil nga guys, kung pwede namang i-extend, well, mag-ipon pa kayo ng konti. And kapag processor talaga yung hanap ninyo and yun talaga yung first na hinahanap ninyo sa isang smartphone, well, definitely go for the 5G variant guys. Mas malakas to, mas focus talaga siya sa processor. Pero yun na nga, wala naman talagang perfect phone at this price point. Mas maganda din yung display na tong phone to. So for me, nasa sa inyo na yun kung ano yung talagang hinahanap nyo sa isang cellphone. Now, let's talk about the battery of this phone. So pagdating dito guys, eto po ay meron ng 5,000 mAh battery with 18 watts fast charging. Now, kapag ginagamit ko itong phone to, since 720p lang siya guys, umaabot siya ng up to 2 days. Yes, makunat talaga siya kapag casual use lang. Pero kapag gaming naman guys, aabot ka lang ng about 10 to 12 hours with this phone. Now, kapag charging naman, pag-uusapan from 0 to 100%, umabot ako dito ng up to 2 hours of charging this phone. Yes guys, and for me, okay naman yung kanyang charging time and napakakuna talaga ng kanyang battery. So, good job Itel. Ngayon, maganda ba yung camera nitong Itel P55?
Yun talaga yung mga tanong ng tao. Kasi, nasanay na tayo na kapag mura, hindi rin maganda yung result. Well, depende na yon sa mga brand. Pero, pagdating dito kay ITEL P55 guys, okay na rin siya. Ito ay meron ng 50MP main camera with 0.08MP depth. And pagdating naman dito sa kanya selfie, meron tayong 8MP selfie camera. Now, kung gusto nyo na kumuha ng mga larawan sa labas, like yung mga outdoor shots, o di ka naman yung mga landscape shots, ng mga buildings, ng mga streets, pwede na etong si ITEL P55. Actually, yung kanyang resolution is medyo mataas na dahil nga meron na siyang 50MP main camera. Also, yung kanyang dynamic range is good and yung kanyang color accuracy is okay na rin for its price. Ngayon, kapag tao naman yung gusto ninyong picturean dito guys, medyo hindi lang siya ganun ka-accurate pagdating sa skin tone. Pero, para sa akin, naglulok pa rin naman siya na natural. Hindi siya ganun ka-beautified tingnan and pumapasa pa rin naman siya sa aking standards. Wow naman! Dahil nga for its price, I would say guys, nang bandami talaga mga smartphone ang hindi maganda pagdating sa camera. Pero, etong si ITEL P55, pwede na pang capture ng mga photos. Ngayon, kapag selfie naman ang pag-uusapan guys, medyo okay lang yung selfie camera nitong ITEL P55. Actually, mas accurate yung aking skin tone dito. I would like to say na napaka-natural niya. Pero, medyo kinulang lang siya pagdating sa resolution since 8MP lang yung selfie camera nitong ITEL P55. So, para sa akin guys, kapag kayo mahilig mag-picture-picture, mag-my day, pwede na actually etong phone to. And, you know, makaka-heart na talaga yung inyong mga crush. Na, pag-usapan naman natin yung video quality nitong ITEL P55. So, eto guys, ay aabot na ng up to 1080p at 30fps both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto na guys yung video quality ng ITEL P55. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie video camera ng ITEL P55. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, habang nakikita ko yung result dito sa phone na to, I would like to say na pwede ka na palang mag-vlog gamit etong ITEL P55. For such a budget, confident ka na mag-release ng mga videos galing dito sa phone na to. Pwede mo pang TikTok, pang Facebook, pang YouTube. Pwede mo nang gamitin yung back camera nitong phone na to guys. Pero kapag sa selfie naman, okay lang siya. Pwede ito pang video call and you know, pang vlog na rin. Pero mas maganda talaga yung kanyang back camera guys. So kapag mag-vlog kayo, mag-practice na lang kayo na ganito. Dahil nga mas high quality po yung result gamit yung back camera. Overall, pagdating dito sa camera ng ITEL P55, I would like to say na mas maganda to sa ITEL P55 5G version. Mas maganda siguro siya ng konti lang guys. Konting-konti lang talaga, especially pagdating sa kanyang mga photos. That is why if you want the better camera guys, go for this 4G version. Overall, recommended ko ba ito si ITEL P55 4G version? Well, definitely, yes na yes. Okay na siya pagdating dito sa kanyang build quality, display, maganda na rin yung kanyang performance, and yung kanyang camera. That is why for its price guys, especially kapag nagsasale siya, naku po, worth it na po, etong si ITEL P55. Meron siyang SRP na 5,999 sa kanyang 24GB of RAM plus 128GB version, pero guys, on sale siya ngayon sa halagang 4,399. And yung kanyang 24GB of RAM naman plus 256GB ay merong 6,999 na SRP, pero nagsasale siya ngayon sa halagang 5,199. So marami na napabili dito guys, especially yung kanyang 128GB version dahil nga napakasulit na sa halagang 4,000 plus lang. Kaya naman abangan nyo lang palagi yung kanyang pagsasale guys. Maglalagay ko ng link down below. So that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I'm JP and this is JTeen TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.